Tapos naman. Pwede bang hindi kita yung jogging pants? Blessed day everyone. It's 4 a.m. in the morning at paalis na akong papuntang Manila para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And na nga po, iwan ko na si Mama rin. Tapos na po kami nag-pray ni Mama and aalis na po ako. Bye Ma, love you, kiss na. Pupunta po ako ng Manila para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Para i-meet yung mga dating Super Serena, Miss International, ano po, yung mga dating LGBTQIA+, na kasama po natin. Ayan, na binago ng ating Panginoon. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. At palis na po ako. And all glory to God. Everything happens for a reason, for the glory of God. Amen. Hallelujah. Bye na Mama. Bye. Love you Mama. Bye. Yes, tara po, samahan niyo po ako sa aking journey. Ako pong Benjamin na sulaman ng ng inyo, former certified transgender woman noon, binago ng Panginoon sa mga super daddy na ngayon. This day po ay pupunta po tayo ng Up Village, Quezon City, kung saan imimit po natin ang mga kasama natin sa GRP, Gender Redeemed People of the Philippines, headed by our beloved one and only, nag-isang napakagaling na direktor, napakahambal at mapagmahal, Direk Cesar Evangelista Buendia. Kasama ko po sa biyahe si Brother Mark Stephen, dating Queen Super Serena at Miss International at ngayon lingkod na ng ating Panginoong Jesus. Salamat po sa libreng pasakay at bagong-bago pa ang 4 wheels. Tunay na pinagpala ang mga anak ng Diyos. Kasama rin po natin, syempre, sa biyahe ang reyna ng mga gala at CEO ng malaking salon dito sa Dagupan, Brother Julius. Purihin pong ating Diyos na buhay. Kami po ay binigyan ng pribilehyo para makasalamuha at maka-fellowship ang mga tulad namin na binago ng Panginoon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. In the hopes na mahanap ko yung void dun sa heart ko. Kaso, hindi rin talaga nag-work sa same sex. And kung alam niyo yung story ko, nung napulong ng Lord sa heart ko yung void, yung love, mas mahal ko na ang Panginoon over myself. So, kumbaga, kung yung mga questions nyo na kung may temptation, yes, there will always be temptation. But if Lord Jesus within you, Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthened me. We believers can find inner strength through Christ to handle any situation, whether abundance or need, learning contentment and resilience. Tunay na sa ilang araw naming pagsasama ay muling pinagtibay ang aming pananalig pananampalataya at pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos na buhay, tawanan, iyakan, puno ng kagalakang tunay na mabuti ang Diyos magpakailanman. Baka maiiyak ko sa ano? Sa pants ko, namumutla na ako. Boss na yun ang bumaba. Text-text na lang tayo. Salamat sa Diyos na buhay, kami binabago niya araw-araw, may malambot mang mga galaw, hindi basihan para sabihin hindi kami tunay. Sa puso namin sa Diyos nakaangkla ang aming mga buhay, pusong mamunpa rin man sa paningin ng iba, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagahari sa bawat isa, sa bawat buhay ng bawat isa. Kami ang patunay na hanggang ngayon ay buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tatamuhin mo ang kanyang habag at grasya, babaguhin kanya kung isusuko mo ang buhay sa kanya. Ang Diyos ay mabuti kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Sumagot si Jesus,
Pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Roma 8:36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya. Unang Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kapag nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati ng pagkatao, sa halip na palitan na ito ng bago. Ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito. Hallelujah! Dito muli kami ay pinalakas, papagamit ang buhay para ang iba rin ay mabago at mapalakas. Sa piling ng Diyos, buhay nila ay maligtas. Muli po kami ang mga gender-redeemed people of the Philippines, hahayo at ipapatotoo sa Diyos may kalayaan, pag-asa at pagbabago. LGBTQIA+, hain ng kaaway, wawasakin ng pag-ibig ng Diyos na buhay at makapangyarihan, ibabalik sa tunay na disenyo ng Diyos na lumikha ng sangkatauhan. Sa Diyos ang papuri magpakailanman.